At tayo ngayon ay magtutungo na sa ating declaration. Are you ready? I declare that I am super blessed and highly favored. The Prince of Shalom is upon me. There is an anointing of peace on my life. His yoke is easy and His burden is light. God is going before me and making crooked places straight. I will be in the right place at the right time with the right people. Everything is under the authority of my Almighty God. I declare that I am a child of the Most High God. I deserve the very best because of Jesus Christ. That's why I will ask God for great things in my life. I will pray bold prayers and expect big and believe big. I will ask God to bring to pass those hidden dreams that are deep in my heart. This is my year of full blast. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Bago ka umupo, sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, mangyayari. You may take your seat. Welcome to Christ the Rock Covenant Church International. Welcome to Christ the Rock family. Because the church is really a family. We belong to the family of God. Amen? Tayo pong lahat ay nandito not because of religion. We are here because of our relationship with God. Yan ang nirestore ng Panginoon. Nung nagkasala ang ating mga ninuno, nang nagkasala si Adan at si Eva, one day disobeyed God, hindi religion ang nasira. Ang nasira ay ang kanilang relationship with God. The relationship of the creation to their Creator. Pero alam nyo, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi lang ni-restore ni Lord ang relationship ng creation sa kanilang Creator, pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, hindi lang tayo naging creations of God. Binigyan tayo ng authority, binigyan tayo ng exousia. Yan yung Greek word ng authority. Binigyan tayo ng authority to be called children of God. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, subalit ang mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nanampalataya sa Kanya, binibigyan ng karapatan, ng authority na tawaging mga anak ng Diyos. Kaya tayo, na mga nanampalataya kay Jesucristo, tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Sabihan mo nga ang iyong katabi, I love you brother, I love you sister. At ang Diyos ay palagi ang nangungusap sa atin sa maraming kaparaanan, but most especially, nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang mga salita. That is why here in Christ the Rock, we value the Word of God. We believe that the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates our spirits and souls, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na tunay na binabago tayo. God is transforming us from glory to glory. Yang katabi mo na yan, hindi yan perfect. Napakarami pang sablay niyan. Subalit yan ay binabago ng Panginoon, binabago araw-araw. Tingnan mo nga yung katabi mo, malaki na ba ang pinagbago? Sabihan mo nga siya, kapatid, paganda ka ng paganda kung babae, pagwapo ka ng pagwapo kung lalaki. So let us now proceed to the Word of God. Ang babasahin po natin ay isinulat ni King David. Siya ang human author. Under the inspiration of the Holy Spirit in the book of Psalm chapter 37. At babasahin natin ang 6 na mga talata, 6 verses from this chapter.
Psalm chapter 37 from verse 1 up to verse 6. Do not fret because of evil men, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Praise the Lord for His word. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Meron pong particular verse dyan na bibigyan ko ng mas mahabang pansin. Subalit isa-isahin po natin ang sabi sa verse 1, do not fret. Tinignan ko siya sa ibang salin. Ang sabi sa isang salin, ibang salin or ibang English translation, ang sabi, do not worry. Ang sabi ng iba, do not be bothered. Do not fret. And I believe, yung sinabi na ito dito ay utos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Do not fret. At ito ay napakahalaga dahil 3 beses itong nagpaulit-ulit sa 8 verses ng Book of Psalm, chapter 37. Yung ilan, hindi na natin na ipagpatuloy, but if you will have the opportunity to read the whole chapter, then do so. Ito ay nabanggit sa verse 1, do not fret because of evil men. Ito ay nabanggit sa verse 37, do not fret when men succeed in their ways. Nabanggit ito sa verse 8, do not fret, it leads only to evil. So kaya pala tayo inuutusan, do not be bothered, do not worry, do not be angry, kasi ito ay magtutulak sa atin sa kasalanan. At bakit ito nabanggit ni King David nung isinulat niya ang book of Psalm? Ang sabi dito, do not fret because of evil men. Kasi nakikita na yung mga masasama ay nananagumpay. Kung sino pa ang mga masasama, ang mga gumagawa ng masasama, parang sila pa ang nagpo-prosper. Ano pa itong do not fret na ito? Ano ba itong word na fret? Ang kanyang kahulugan, to be inflamed. And is often applied to anger. Alam nyo, tinignan ko din yan sa Tagalog. Ang sabi sa Tagalog, huwag kang maiinis, huwag kang magagalit. So ito halo-halo. May halong galit, may halong inis. To be inflamed and is often applied to anger. It is a deep-seated complaint that reigns within. Hindi lang ito basta galit at pagkainis, may kasamang reklamo. Parang may pagrereklamo sa Diyos, Lord, bakit ganun? Ako ginagawa ko ang tama. Yung mga taong nakapaligid sa akin, kitang-kita, very obvious kung paanong tahasan silang gumagawa ng kasalanan, pero parang napapagpala pa sila. At ang sabi pa dito, it was an inward ailment affecting both soul and body. Kaya pala inuutusan tayo ng Panginoon, do not fret, because it will affect not just your mind, it will affect not just your emotion, but it will affect sooner or later, it will affect the soul.
and the body. Magkakaroon na yan ng manifestation. Alam nyo, yung utos na ito, yung ano na ito, yung tinatawag na sentiments nung psalmist na para bagang may pagkainis, nakikita yung mga ungodly nagtatagumpay. Pero alam nyo, may mga tao din naman, medyo ilihis ko ng konti. May mga tao, may pagkainis, may pagkainggit. Kasama yan sa mga nagtatagumpay. Hindi na lang ungodly. Kahit nakikita yung mga taong masipag naman, dedicated sa kanyang craft, sa kanyang career, o sa kanyang ginagawa, o sa kanyang pag-aaral, may mga tao talaga na dumarating dun sa point na may pagkainis, may pagkagalit, may pagkainggit. Sino dito, dahil may mga naranasan kang katagumpayan, may mga tao, nagugulat ka na lang, parang galit sa'yo. Wala ka namang nigagawa. Ibang issue yon. Kapag tayo ay nakakita ng mga taong nananagumpay, dahil ginagawa nila ang tama, let us celebrate with them. Let us learn from them and celebrate because one day, sabihin nga natin one day, meron ka ding one day kay Lord. Kung gagawin mo ang tama, may one day kay Lord. Kaya ang sabi ng Bible, do not grow weary in doing good, for at the proper time, you will reap a harvest if you will not give up. Huwag tayong maiinggit. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, huwag kang inggitero, huwag kang inggitera. Itong binabanggit ko, yung mga tao ginagawa ang tama, may mga naiinggit pa, pero itong binabasa natin sa Psalm chapter 37, yung mga righteous, pag tinitignan yung mga unrighteous, yung mga godly, pag tinitignan yung mga ungodly, may pagkainis. Mali na ang ginagawa nila. Bakit parang nagtatagumpay pa sila? Sino dito, ginawa mo na ang tama, ginawa mo na ang mabuti, ang sinukli sa'yo ay masama. At kapag tinitignan mo yung mga taong ito, parang nagtatagumpay pa sila. Pero inuutusan tayo ng Diyos, do not fret. Fretting is a choice. We cannot control what thoughts enter our minds, but we can control which thoughts we dwell on. As human beings, may pagkakataon na pagkaalam mong inargabyado ka, you are doing what is right, pero yung mga tao sa paligid mo, sinisiraan ka, they are attacking them, o hindi nila ginagawa ang tama, pero parang nananagumpay sila. Meron tayong choice. As human beings, pwede tayong mainis. Pwedeng biglang magkaroon ng galit sa puso natin, pero pwede tayong mag-decide not to worry, not to be angry, because we know that our God is sovereign. Our God is in control. God cannot be mocked. A person will always reap what he sow. Do not let the prosperity of the ungodly bother you, but wait on the Lord. For the prosperity of the ungodly will suddenly come to an end. Hindi pa tapos ang kwento, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen. Eh minsan naiinggit doon sa mga gumagawa ng masama. Bakit yung mga kurap, parang sila pa yung talagang sobrang yayaman? Hindi pa tapos ang kwento.
Ang sabi ng verse 2, for like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Anong sinasabi dito ng Panginoon? Ano ang tinuturo dito ng Diyos? Merong nakatakdang panahon ng Diyos. Hindi nakakalimot ang Panginoon, hindi nagpapabaya ang Panginoon, merong tamang kapanahunan because God is the God of season. Minsan kaya tayo naiinis ang feeling natin, pinabayaan tayo ng Diyos. May mga pagkakataon ang feeling natin, hindi tayo nabibigyan ng atensyon ng Panginoon. But I want you to know that God is looking at you at may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Can I have your amen? Tatandaan natin ito, undeserved prosperity is temporary and it will soon pass away. Kaya nga kung gusto nating managumpay, huwag nating gagayahin. Kasi kaya ito inuutos ng Panginoon, do not fret. Kasi may tendency, may mga pagkakataon na pwede kang mag-give up, tabla-tabla na lang. If I cannot beat them, join them. At tayo, may mga teachers na nandito. Minsan may mga students na alala ko nung ako'y nag-aaral at nakakilala ako sa Panginoon and I've learned that cheating is bad. Pero ang hirap kasi nakabuild ako dati ng system. Kung paano mag-cheat during examination. Nakakilala ako sa Panginoon. Nag-decide ako, hindi ako mag-cheat. Kaya pag lumalabas na yung mga scores, talo talaga ako kasi nagtutulong-tulong sila, nagkokopyahan. Pag tinitingnan ko, may mga times pumapasa naman ako, pero grabe talagang ang tataas ng grade nila. Para bang, Lord, this is unfair. Pero ano ang dapat nating gawin at pwede nating gawin kapag nakararanas tayo ng ganyan? Ito ang turo sa atin ng Panginoon. Verse 3, trust in the Lord and do good. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, do not fret, do not be bothered, huwag kang maiinggit, but instead, trust God and do good. Ipagkatiwala mo kay Lord. Sino dito naniniwala si Lord mapagkakatiwalaan? Sino dito naniniwala hindi ka bababayaan ng Panginoon? Meron kang one day kay Lord. Tanungin mo nga ang katabi mo, excited ka ba sa one day mo kay Lord? Ang sabi dito, trust in the Lord and do good. Look at this. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Mararanasan mo yung kapayapaan, yung shalom na nagmumula sa Prince of Shalom, nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Why? Kasi ginawa mo kung ano ang tama. Amen. In your heart, at the back of your mind, alam mo na may mga pagkakataon, kahit na sila ay ahead of you, dahil sa mga ginawa nilang mali, mukha lang silang ahead. Pero merong season ang Panginoon sa kanila at meron ding season ang Panginoon para sa iyo. Our God is the rewarder. Ang sabi ng verse 4, delight yourself in the Lord. Huwag sa mga material na bagay. Huwag nating kainggitan kung ano meron sila. Let us delight in the Lord. Let us enjoy our relationship with God. Amen. And He will give you the desires of your heart. Alam nyo, nung bagong Christian ako, natututunan ko noon yung tithes and offerings
nung natututunan ko to, how to give to the Lord, how to sow for the kingdom. Tapos nakikita ko yung iba, hindi sila ganon ka-faithful sa kanilang pananalapi pagdating sa kanilang pagsamba sa Panginoon. And then, dumarating yung point, parang mas marami silang pera sa akin. Maya yung mga kasabayan ko na ang buhay nila ay nandoon sa world, makikita ko, may kotse na. Pag kinumpute ko kaya yung tithes and offerings ko, baka may kotse na rin ako. Pero lahat tayo may one day kay God. Nagkaroon ng pagkakataon, may mga kasabayan ako sa ministry, nagkita-kita kami. Yung isa nakamotor, yung iba nag-commute. Nung pumarada ako, nakita nila, naka-Fortuner ako. At pagkatapos lumapit pa, tinignan pa yung loob. Pagkita sa loob, ay, leather, top of the line. Meron kang one day kay God. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, may one day ka talaga kay Lord. Anong pangako ng Panginoon? Delight yourself in the Lord and He will give you what? Sabihin nga natin, hallelujah. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Merong season ang Panginoon at tatandaan natin, ang Panginoon, hindi lang siya Diyos na ang nais niya lumago tayo spiritually, pero nais din ng Panginoon na tayo ay pagpalain. He is a blesser. Ang unang tinuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng Psalm 37, trust in the Lord, do good. Ang pangalawang tinuturo ng Panginoon, delight yourself in the Lord. Meron pa, pagdating ng verse 5, ang sabi dito ng verse 5, commit your way to the Lord. Pagkatiwala mo ang mga ginagawa mo, trust in Him, and He will do this. He will make your righteousness shine. Hallelujah. Huwag kang tingin ng tingin dun sa mga nangyayari sa iba, pero dapat ang concern natin, ipinagkakatiwala natin at isinusuko, we commit our ways to God, and He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Magliliwanag talaga ang buhay mo. Ngayon ba maliwanag? Pero kaya mong tignan ng ilaw. Pero ang sabi dito, the justice of your cause like the noonday sun. Alam mo kung anong uring liwanag ang gagawin ng Panginoon? Yung talagang nagniningning. Yung sikat ng araw, yung liwanag ng araw sa katanghalian. Ito yung liwanag na hindi mo kayang titigan. Ganon. Yung ibig sabihin nito, sure na sure may pagkilos. Yung mga tao makikita, sigurado talagang may pagkilos ang Diyos sa buhay nito. Walang duda. May favor siya kay Lord. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Gusto niyo ba itong makita sa The Living Bible? Another translation. Ito ang sabi sa The Living Bible, commit everything. Sabihin nga natin everything. Commit everything you do to the Lord. Hindi lang yung mga iilan sa mga ginagawa mo. Ang ibig sabihin, araw-araw. Ipagkakatiwala mo yan sa Panginoon. Lahat ginagawa mo for the glory of God. Whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. At ang sabi dito, trust Him to help you do it. And He will. And look at this, verse 6. Your innocence will be clear to everyone. Those people who are accusing you, yung mga marites na nakapaligid sa iyo, itatanghal ng Diyos ang totoo, ang katotohanan.
Look at this. He will vindicate you with the blazing lights of justice, shining down as from the noonday sun. Kaya napakahalaga ng commitment natin kay God, ipagkatiwala natin kay Lord. That is why our team this month of March is full blast commitment. Ipagkatiwala talaga natin lahat sa Panginoon. Amen. Yung hindi tayo susuko, hindi tayo titigil. Pero kung ano yung commitment natin sa Panginoon, ipagpapatuloy natin. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, walang susuko. Full blast commitment means that every fiber of our being, every facet of our lives must be committed to loving and serving God. Kapag natutunan natin ito, hindi ka na maiinggit. Amen. Ang focus mo, si Lord. Yung relationship mo kay God. Yung love story ninyo. Yung love relationship ninyo ni Lord. Our commitment to Him must supersede our commitment to anyone, even to our families. Dapat ang commitment, kaya nga, commit everything to God. Alam niyo, dapat ang relationship natin kay God, walang kapantay, walang katulad, walang kapalit. Dapat ang commitment natin kay God, ito yung pinakamataas, ang pag-ibig natin kay Lord. Matthew chapter 22, verse 37 and 38, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Yung talagang full blast para kay Lord. And it's a decision. Kaya yung iba hindi pala makapag-full blast kasi hindi kay Lord nakatingin. Nakatingin doon sa ibang tao. Eh baka kapag ako nag-full blast, eh yung mga ano nga, yung mga masasama nga, yung mga maeepal nga, yung mga hindi nga nag-commit kay God, parang nagtatagumpay, gagawin ko na lang rin yun. Ako pag Sunday, nasa church sila, nagsa-sideline. Hindi ka kinakalimutan ng Panginoon. Amen? If we love God above all, then He deserves most of our time, effort, and energy. He deserves more than we put anywhere else. What we care about most, we invest into daily. Kung nasaan ang commitment mo, nandun ang time mo, ang effort mo, ang investment mo. When we maintain God as our highest love, we choose to commit to Him fully on a daily basis. Amen. Listen to this, mga kapatid. The greatest achievement we can make as believers, the greatest achievement is to love God above all. Sino dito nagmamahal kay Lord? Pero masasabi mo ba na yung Matthew chapter 22 verse 37 ay nangyayari na sa buhay mo? You love God above all. With all your heart, with all your mind. Ang ibig sabihin nun, 100% na. Wala ka nang itinira para sa iyo, wala ka nang itinira para sa iba. Lahat kay Lord. Alam nyo, kapag gano'n ang pag-ibig natin, pupuspusin tayo ng Panginoon ng pag-ibig upang magkaroon tayo ng pagmamahal sa iba. Ang pag-ibig natin, hindi competition. Yung pag-ibig ko sa nanay ko, sa tatay ko, pag-ibig ko kay God, hindi gano'n. Lahat kay Lord. Amen! And then bibigyan tayo ng Panginoon ng pag-ibig upang mahalin din natin ang iba. Dapat ang commitment natin kay God full blast. Amen.
Sino dito, itong month of March, gumagawa ka na ng decision na ang commitment mo talaga kay God ay full blast? Alam nyo ba na merong kinalaman ng salitang commitment sa salitang promise? Alam nyo ba may kinalaman ang salitang commitment sa salitang pledge? Kaya nga may sinasabing pledge of love. May commitment tayo sa Panginoon na siya ang mamahalin mo ng higit sa kahit sino pa man. Yang ba ang commitment mo kay God? There's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when circumstances permit. When you're committed to something, look at this, you accept no excuses, only results. According to Art Torok. Naalala ko yung aming apo, si Judah. Lumapit siya sa akin one day, siya ay 3 years old, going 4 years old. Ang sabi sa akin ni Judah, you know what, Wawa? When they brought me to the hospital, the doctor torok me. But I did not cry because I am brave. Kaya naalala ko yung Art Torok. Kasi ini-injectionan sila, hindi daw siya umiiyak. Pero meron sinabi dito, when you're committed to something, you accept no excuses, only result. Yan ang mga tao na full blast ang commitment, may commitment talaga kay Lord. May mga mangyayaring mga obstacles sa buhay mo, pero hindi ka magpapapigil. Yung pledge mo, yung promise mo kay God, gagawin mo pa rin. Can I have your amen? At anong pangako ng Panginoon? He will strengthen you. Kagabi, ang sabi ni Brother Jaime, ang commitment natin, it will be tested. Amen. Na pag dumating ba yung time of testing, gagawa na tayo ng mga excuses, Lord, hindi ko na ito mabibigay sa iyo, hindi na ako makakapaglingkod sa iyo ngayon kasi may mga obstacles. Ang tunay na commitment ay hindi nag-give up. Amen. So pumunta tayo sa practical application. Full blast commitment to God. Number 1, commit to obey the Lord. If you are committed to God, full blast commitment, you will obey Him. Look at this, Acts chapter 2, verse 41. Those who accepted His message, this is the New Testament church. Nung ipinanganak ang New Testament church. Ang sabi dito, those who accepted His message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Merong mga nakakilala sa Panginoon sa Acts chapter 2 verse 41, sila ay mga nanampalataya nung si Apostle Peter ay nangaral. At grabe yung commitment ng mga taong ito na nakakilala sa Panginoon. They meet every day, they study the Word, they listen to the Word of God, at maging ang lahat-lahat ay kanilang isinusuko sa Panginoon. Hebrew chapter 11 verse 8, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Look at verse 8. By faith, Abraham what? Obeyed. Alam nyo, ang taong nananampalataya, katulad ng early church, susunod ka. Si Abraham, nung siya ay nanampalataya, merong pagsunod. Pwedeng sabihin ng tao na nananampalataya siya, pero pag walang pagsunod, ang pananampalataya na yan ay patay na pananampalataya. Faith is always expressed in obedience. Always! True faith is characterized by obedience to God.
Sino dito nananampalataya ka kay Lord? Kaya ang tawag sa atin, believers. But if you are a believer, you are obedient to God. Romans chapter 1 verse 5, through Him and for His name's sake, we receive grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from what? Ang pagsunod ay galing sa ating pananampalataya. Ang tunay na nananampalataya, sumusunod. At kapag ikaw sumusunod sa Diyos, maayos ang buhay mo. One of the most important issue in your life right now is your obedience to God. Every problem you face is in the same way related to this issue. Every solution in your life is ultimately found in obedience to God. Kung bakit ang mga tao nagkakaproblema because of disobedience. Kung bakit ang tao nakararanas sa mga pagpapala sa Panginoon. By the way, hindi tayo naniniwala sa swerte. We believe in God's blessings. At ang pagpapala ng Panginoon ay matatanggap ng taong marunong sumunod sa Diyos. Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than religious activities. Obedience opens the resources of heaven. Kaya kung magkakaroon tayo ng full blast commitment, you need to have a full blast commitment in obedience to God. Pag may natanggap kang instruction kay God, pag natanggap kang pangungusap kay God, pag may natanggap kang kautusan sa Diyos, dapat tayo ay fully committed. We are willing to overcome every excuses. Can I have your amen? And I assure you, because God is true to His word, one day, I will see you successful. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, magtatagumpay ka. Number 2, committed to personal growth. Dapat ang commitment natin, we are committed to obey and we are committed to grow for the glory of God. Colossians chapter 1 verse 10, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Alam niyo ang nais ng Panginoon, tayo na kanyang mga anak, hindi ka lang taga-upo pag Sunday. Ang nais ng Panginoon, lumalago ka sa iyong pananampalataya. At dahil lumalago ka sa iyong pananampalataya, nagiging responsible ka. Kita niyo yung mga bata, kapag bata pa lang yan, hindi yan responsible. Immature pa yan. Pero habang lumalago yan, nag-grow, nag-mature, nagiging responsible. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, we ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more, and the love every one of you has for each other is increasing. Dapat talaga tayo ay lumalago. Lumalago ang pananampalataya, nag-i-increase ang pag-ibig. Amen. Before we end, I want to share 7 misconceptions about personal growth. Kaya hindi lumalago ang marami, may mga maling pananaw. Number 1, I will automatically grow. Akala ng iba ang growth ay matik. Pag wala kang ginawa, ay lalago ka na. No! We don't improve by simply living. We have to be intentional about it. Dapat gumawa ka ng desisyon. Gusto kong lumago. It's not automatic. Can I have your amen? Kung meron po sa inyo, hindi pa kayo nakakapag-covenant retreat, this coming April, magkakaroon tayo ng covenant retreat. Ito yung entry point para ikaw ay makasama sa mga equipping at discipleship ng church so that you will grow. Number 2, I don't know how to grow. Learn from other people's experiences and follow the path of successful people ahead of you. Kung gusto mong lumago, may mga tao na pwedeng makatulong sa atin upang tayo
ay lumago. Amen? Kaya may mga discipler, kaya may mga pastors, kaya mayroong fivefold ministry sa Ephesians chapter 4, verse 11. Number 3, it's not the right time to grow. The law of diminishing intent. The longer you wait to do something you should do now, the greater the odds that you will never actually do it. Tingnan niyo po ako. Kanina nabanggit ko ang covenant retreat. Kapag ka nagkaroon ng covenant retreat at merong gustong dumalo ng covenant retreat at sinabi, baka sa susunod na lang, ang tendency, baka hindi na makadalo yan. Nawawala yung drive. Nakakita na kayo ng estudyante, tigil muna ako ngayong mag-aral, parang napagod ako, parang na-pressure ako. Pag tigil niyan, malaki ang tendency hindi makabalik. Kung ano ang pwede mong gawin ngayon, lalo na pinagagawa sa iyo ni Lord, gawin mo na. Sabihan mo nga ngayong katabi, gawin mo na kaagad, kapatid. Number 4, another misconception. I am afraid of making mistakes. Alam nyo ba na ang mistakes ay bahagi ng growth? Mistake is simply an arrow that will point you towards the right direction. Amen. Buti na nga may ways ngayon eh. Pero nung unang panahon, wala. Pag napunta ka sa dead end, hindi ito yung daan. Ituturo ka pa noon sa tamang daan kasi nagkamali ka. Huwag tayong matatakot magkamali. Number 5, I have to find the best way before I start. Gusto niyo po bang malaman kung ano ang best way? The best way is to start. Amen. Number 6, I don't feel like doing it. Hindi mo feel, then just do it. Motivation is just a byproduct of doing. Kapag ginawa mo na, then you will be motivated. Last, others are better than me. Sino dito yung ganon? Na-intimidate ka sa iba. You can learn more if others are ahead of you. Mas lalago ka kapag ka ikaw ay sumasama sa mga taong mas mahuhusay at magagaling kesa sa'yo. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, buti na lang sumama ka sa akin at nakasama kita. Amen? Let us learn from one another. The best way to learn is to do, and the most effective way to learn doing is by learning from people who are already doing it. Napakahalaga ng commitment to obey God, and commitment to personal growth. Tayong lahat ay tumayo, palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Sige, palakpakan natin, malakas na palakpak sa ating Diyos.